Balitang 2 and 1. Kabalita, dalawang umaapoy na usapin ang matutunghayan nyo ngayon. Ang mga balitang ito ay may kaugnayan sa isa't isa. Ika nga, kakaiba ang tatalakayin natin ngayon dahil pag-uusapan natin ang usaping demandahan. Una sa ating balita, Bea, kinasuhan sina Christy at OG ng cyber libel. Ginulat ni Bea ang kampo ni na Christy Fermin at OG Diaz dahil nagsampa ito ng kaso laban sa kanila ng tatlong magkakahiwalay na kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor Office May 2 nitong taon. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat, may kanya-kanyang YouTube program sina Christy at OG. Kasama sa kinasuhan ang kanilang co-host. Ayon sa naunang ulat ni Nelson Canlas, inireklamo din ng Kapuso Star ang online basher na di umano'y nagpanggap na close kay Bea. Base sa nakasaad sa affidavit ni Bea, naging biktima umano ang dalaga ng mali, malisyoso at mapanirang impormasyon dahil sa di umano'y napanggap na anonymous na sinasabing close umano ni Bea na ginamit na source sa programa ni Christy at OG Diaz. Ayon kay Bea na nakasaad sa kanyang affidavit, isa sa matinding issue na hindi umano totoo ay ang di umano'y di pagbabayad ng tamang buwis o tax ng aktres. Kilala si Bea kahit noon pa na isa sa mga big earner stars ng Kapamilya Network. Kasama ni Bea ang kanyang abogado na si Attorney Joey Garcia at manager na si Shirley Cuan sa Prosecutor's Office. As of this writing, wala pa tayong nakuhang balita o reaksyon ni na OG Diaz at Christopher Min sa nasabing demanda. Kabalita, ano ang komento mo? Ihayag lamang ang iyong opinyon sa comment section. Vong Navarro, nakamit na ang hustisya. Lubos ang kaligayahan ng aktor na si Vong Navarro at ang mga kaibigan at pamilya nito dahil sa matagal na panahong paghihintay. Finally, nakamit na ni Vong ang hustisya matapos magwagi sa kaso laban kina Denise Cornejo at Cedric Lee. Ayon sa balita, hinatulan ng Taguig Regional Trial Court o RTC Branch 153 ng reklusyon perpetua o 40 years imprisonment ang kilalang negosyante na si Cedric Lee at model na si Denise Cornejo sa kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor TV host na si Vong Navarro. Bukod kina Lee at Cornejo, kulong rin ang kasamang akusado na sina Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Napatunayan sa korte na ang apat na nasakdal ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Navarro noon pang 2014. Ayon sa kautusan ni Presiding Judge Miriam G. Pin ng Taguig RTC Branch 153 dated May 2, 2024, wherefore, premises considered, this court hereby finds accused Denise Cornejo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero, and Simeon Palma Raz guilty beyond reasonable doubt for the crime of serious illegal detention for ransom defined and punished under Article 267 of the Revised Penal Code as amended and hereby sentences them to suffer the penalty of reclusion perpetua. Bukod pa dito, kinansila na rin ng korte ang piyansa ng mga akusado. Kahapon Mayo 2, nagbunyi ang kampo ni Navarro at ang Kapamilya Showtime upang magpasalamat sa pagkapanalo ni Vong sa kaso laban ni Lee at Cornejo. Nagpasalamat ang aktor sa Panginoon. Aniya, maraming salamat Lord dahil lagi kang nakagabay sa akin. Sa dami ng pinagdadaanan ko sa buhay, nandyan ka. Ikaw ang naging sentro ko at napakatotoo mo. Nagpasalamat rin si Vong sa mga bossing ng ABS-CBN at ang grupo niyang Street Boys. Hindi nakalimot si Navarro sa mga fans at sa mga kaibigan na naniniwala sa kanya at patuloy na sumusuporta. Nagpasalamat rin siya sa kanyang pamilya, mga anak, kapatid, asawa at pamangkin na nakasuporta at patuloy na nagmamahal sa kanya. Emotional na nagpapasalamat si Vong sa kanyang misis sa hindi pag-iwan sa kanya sa gitna ng unos at laban sa buhay na umabot ang kanilang paghihintay ng 10 taon para manalo sa kaso. Siyempre,
Malaking pasasalamat din ng aktor sa kanyang Showtime family at sa Taguig Regional Trial Court o RTC Branch 153. Kabalita, kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe na. And don't forget to like, share, and hit the notification button for more celebrity updates. Thank you for watching!